Ngayong araw ay atin niyang sisimulan itong project bike natin na si Wahid. Medyo tumatagal na kasing natutulog siya dito sa loob ng aking parking. Kaya for today's vlog ay kakalasin natin yung buong kahan ni Wahid para makita natin kung ano bang sorpresa meron sa loob. Bago nga natin simulan ay ilalabas nga muna natin tong mga alaga ko. Unahin natin si Kandong. At dahil pala Kandong ang pangalan niya ay gamit-gamit natin siya sa angkas. Itong kasunod naman ay si Saksi. Kaya naman siya Saksi kasi Saksi siya sa lahat ng pinaghirapan namin ni Miss Albel. At eto na nga yung kasunod, siya yung star of the night ngayong vlog natin na to. Siya pala ay si Wahid. Kaya pala ang pinangalan ko sa kanya ay Wahid kasi sa salitang Arabic, ang Wahid ay number 1. At ang problema nga ay wala siyang center stand kaya side stand lang talaga magagamit natin. Tara, simulan na natin to. At ang gagamitin niya nating tools, Noy, ay ang MPT o yung most professional tools. Iurong pala natin ng konti kasi hindi nakikita sa camera. At sisimulan ko pala siya dito sa may harapan niya o sa may headlight niya. Nako, lost thread na Noy. Ang isa umiikot pa. Pero itong isa, tignan mo naman Noy, 6 years nakatambak. Grabe oh. Tignan mo naman Noy oh. CDI na ito, panigurado sira na ako sa CDI nito. Sure ako sira na to. Ano pa ba? Spark plug niyan. Sure ako sa spark plug niyan, palitin na yan. Yung wirings na ito o yung buong harness, yan. Sira na yung mga socket na yan. Pero ayun oh. Pero plano ko naman talagang palitan to ng buong harness niya. Yung mga ilaw na ito, sure ako pundi na. Ito panigurado ako matigas tong mga to, pero subukan natin ito, tingnan natin. Ay, matigas na eh. Matigas na eh. So, pipilitin natin ngayon makalas lahat ng kaha. Balak ko sanang hugasan pa yan, pero wag na. Pipinturahan din naman. At medyo pinahirapan nga ako ng headlight na ito Noy, kasi lost thread na talaga yung mga tornilyo niya. Nagulat na lang ako, bigla na lang na lost thread, samantalang kanina umiikot pa naman. Medyo nagiinit na nga yung ulo ko rito, balak ko na sunugin tong motor na to eh. Charot! Kung hindi lang kayo nanonood Noy, ay malamang may kinalagyan na tong motor na to. Umaapoy na to, panigurado. Ginamitan ko na nga Noy ng pinagbabawal na technique dahil ayaw niya talagang makalas. Kaya eto, ako na gumawa ng paraan. Sinimulan ko munang tanggalin yung nasa ilalim para iaangat ko na lang siya. At after 3 years Noy, sa wakas, eto, matatanggal ko na rin. Yung buong akala mo tanggal na, yung pala hindi pa. Awit! At sa wakas to natanggal ko na nga rin Noy, itong panel gauge ng Honda Wave 125 na to. At ayun na nga, nalaglag na. Pinahirapan ako Noy kasi lost thread na to Noy oh. Itong isa, lost thread na. So pinahirapan ako magkalas ng headlight niya. Next natin ay nasa harap. Malambot. Wala na rin pala Noy, sa loob ng 6 na taon marupok na yung mga ano. Naka-fiber na lang pala to. So ito yung pinag-iisipan natin kung ipapalayan ba natin o bibili na lang tayo ng bago. So tatanggalin natin yung mga ilaw na to, pero pinag-iisipan ko muna nga kung kasi mga naka-fiber na pala itong mga to eh. Ayun na, may mga basag na. So yun yung pag-isipan natin. Dito sa ibang parts naman ng playrings niya no, ay swerte-swerte pa tayo kasi kulang-kulang na yung mga tornilyo. Hindi na tayo pinahirapan magkalas pa. Ito may tabas na dito para sa carb. Natin alam kung apartheid ko ba to o ano. So next na natin no, is nandoon yung kaha sa likod. Dalawang tornilyo na lang nakakapit no eh. Natanggal ko na yung isa.
Sa grab bar to, sa grab bar. Itong grab bar, maayos pa tong grab bar. Pwede pa natin itong ikabit pag kailangan. At itong kaha naman sa likod, Noy, ay wala nang masyadong tornilyo talaga, kaya napadali ang trabaho ko rito. Sa pagkakaalam ko, Noy, ang Honda Wave, may putol dito to. Pero tingin ko nahulman na eh. Nahulman na. Kumbaga, pagkakaalam ko may putol na dito. Magkahiwalay na tinatanggal yan eh. Pero ito parang fiber na nga. Ayan o. Nakabuo na. Kapalodo naman tayo ng kapalodo. Ito yung mahirap kasi wala siyang center stand. Wala siyang center stand. Ito, Noy, biyak na. Tingin ko talaga hindi na siya matibay, kaya pag na-repaint natin, baka masayang. Sayang sa pintura, sayang lang yung sa pintura. Ito yung mahirap na part, Noy, sa pagtanggal kasi wala tayong allen na pwedeng lumusot dito. Ang allen kasi na ginagamit ko, Noy, is ito. Ito lang, which is hindi siya, may pasok naman kaso mahirapan akong mag-ikot, pero gagawa natin ng paraan. Titignan natin. Good news, Noy, matatanggal natin. Ayan o. Yan. So, ayan lahat ng, hindi kasama yung batya ah. So, ayan lahat ng pyesa, ay lahat ng flarings ng wave natin na si Wahid. Ayan o. Kasi ito, kakalasin ko pa to eh. Itong speedometer, madali na lang naman to kasi mga ano lang naman to, ilaw-ilaw lang na. So yan, pero tingin ko, di ko alam kung ayos pa ba to or palitin na rin. So yan, so ito pinag-iisipan ko kung kaya pa bang i-restore to ng pintura or bibili na lang ng buong kaha. Pag-iisipan natin kasi may mga sira na eh. So tulad na ito, yung harness na to, so for 6 years na nakatambak. So, papalitan na talaga natin ang harness to. Kasi, malulutong na to. Sure ako, malulutong na to. Kasi, tuyo, basa ang pinagdadaan na ito. Taillight niya. Ito taillight, magagamit pa to. Buo pa to. Yan, buo pa tong taillight na to. Sure ako dito. Buo pa to. Magagamit pa natin to. Tapos, Noy, kargado to, Noy. Naka 57 to, Noy. Hindi lang natin makita kung anong brand na bura na, pero 57 yan. So as of now, no, ito muna yung vlog natin. At least nakalas na natin yung kaha. So nakita na natin kung ano yung laman loob talaga. Lahat halos kinalawang na. Wala talaga yan lahat. So kailangan talaga yan, mapapowder coat lahat yan. Tapos pati yung apakan niya, naka-converted na rin, di ba? Na ang footrest ng pang Raider yan, alam ko eh. Pati yung shifter niya pang Raider na din, Racing Boy. So pag ako tinoyo, baka kabit natin yan dun sa Raider 155 ko. So yun, hanggang dito lang muna, Noy.